Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Atin pong tunghayan ang sinabi po nitong si Senador Alan Peter Cayetano, ano? Hinggil po dito sa ICC warrant of arrest laban kay Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Ayon po sa kanya, I want to assure you, no one is above the law. Tama. Walang mataas pa sa batas. Lahat tayo ay dapat sumunod mula Pangulo hanggang dun sa pinakamababang tao ng lipunan. Wala pong dapat naglalagay sa ating mga kamay ang mga batas ng konstitusyon. Kahit na ikaw ay presidente, vice-presidente, senador, congressman, o mga sa judiciary, ombudsman, kahit sino, dapat ang batas ang nangingibabaw. Hmm? Basahin po natin ang kanyang mga sinasabi. Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano excuse me, ng pagpapatupad ng batas at katarungan kasunod ng ulat ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, ang extradition at lahat ng kilos ng hustisya ay dapat nakabatay sa prinsipyo ng batas, hindi sa politika o personal na emosyon, at nananawagan sa Senado na tiyaking pantay ang batas para sa lahat. Ganun naman pala nananawagan ka eh. Bakit yung issue ng forthwith? Oh, sige nga, forthwith. Ano ba ang pinakasimpleng translation sa Tagalog ng forthwith? Ba? Agad-agad. Ngayon na. Ha? Bakit dinelay nyo ng dinelay? Sige nga, kung mga nawagan kayo, basta't nakapabor sa inyo, okay. Ha? Pero kapag nakapabor sa taong bayan, hindi okay. Kasi sino po pinoprotektahan nyo? Yung isang taong inaakusahang gumastos, lumustay ng pera ng taong bayan. Doon lang sa forthwith eh. Ha? O, sige nga. Senador Alan Cayetano. Oh. Tiniyak ni Cayetano sa publiko na walang sinuman ang nakakalamang sa batas. Tama. Tama ka na naman dyan. Kaya lang i-apply mo sa sarili mo dapat. Babalik ko na naman ang tanong. Bakit ang forthwith? Ginawa niyong komplikado ang ibig sabihin. Tapos gusto nyo pantay ang batas, walang nakakalamang? Oh. At ang hustisya ay dapat magsilbi sa katotohanan. Tama na naman. Hmm? Pangalagaan ang demokrasya at mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Tama ka na naman, Senador Alan Cayetano. Pero ibabalik ko na naman ang salitang forthwith. Pinayuhan din niya ang lahat ng mga na ang batas ay hindi dapat maging sandata laban sa kapwa. Hmm? Kundi tulay na nagbubuklod
sa bansa sa katarungan, tiwala, at pananampalataya sa sistema. Tama. Ang galing naman ng mga sinasabi mo. Ako'y humahanga sa'yo. Hmm? Kaya lang yung fourth wheel, hindi nyo, iba ang naging, iba ang naging, ang pagkakaintindi ninyo. Iniba nyo ang meaning ng fourth wheel. Dapat ginawang immediately, dapat daw. Anak ka ng baka. Oh, dito pa lang eh. Mayroon na kayong may kinikilingan na kayo. Samantalang sinasabi mo dapat maging pantay. Ha? Tulay na nagbubuklod sa bansa sa katarungan, tiwala at pananampalataya sa sistema. Galing, ganda talaga. Oh? Oh, itong English version. Ito akin pong babasahin. Oh. Uh, Statement of Senator Alan Peter Cayetano on the alleged arrest warrant issued by the International Criminal Court against Senator Ronald Bato de la Rosa and the Supreme Court rules on extradition. Ah? Ah. Our nation strength, our nation's strength has always rested on one foundation, our faith in God and the law and in the institution that uphold both. The Supreme Court rules on extradition proceeding remind us that if we are to restore the people's trust in government, we must once again be a nation guided by principle and law. Through the aid and guidance of the Almighty, and not by the sitting winds of politics or personal prejudice. The court has drawn the line clearly: extradition and all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Opinions change, but principle remain. That is how we preserve justice and protect democracy. To our people, especially those following the development involving Senator Ronald Bato de la Rosa, I want to ensure you, no one is above the law. Yes, wala. Pati ikaw, hindi ka above the law. Pero ang sinasabi ko nga, bakit nyo binago ang salitang forthwith? And no one is beneath its protection. Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment in the full measure of due process. The same constitution that shield the powerless from abuse also holds the powerful accountable. I call on the Senate leadership to uphold this principle by the protecting both the institution and the integrity of our laws. Let us show that the Senate stand not for privilege, but for fairness. That we will uphold our members only what we are willing to uphold for every Filipino: justice without bias and equality before the law. Ang ganda talaga ng mga pinagsasabi ni ano. When the law is applied faithfully and without fear or favor, trust in government will follow because
In the end, it is not our position or politics that defend us. It is our principle, our conscience, and our faith. Huh? And let things be remember a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores, but to serve truth. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unite, unites us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Aha. Ah. Okay, nabasa niyo po. Napakaganda, napakaganda ang mga binitawan ni Bato ay ni Senador Alan Cayetano, senador po ng Pilipinas na isang magandang butihing senador. Ang tanong ko lang, bakit? Bakit binago nyo ang kahulugan ng forthwith? Sige nga, yan ang yang forthwith na yan ang ginawa nyong komplikado. Ha? Forthwith, komplikado. Ha? Ang forthwith issue ay nag-ambag sa delay na nagbigay oras sa Supreme Court para magdesisyon kung agad nagsimula ang trial, baka hindi na aabot sa Supreme Court ang ruling. Pero ang tunay na dahilan ano ng archiving ay ang Supreme Court decision, hindi personal na compliance. Ang tanong nga ganito, bakit na-delay ng na-delay ang impeachment proceeding ni Sara Duterte? Sige nga po. Akala ko ba ang batas ay para sa lahat, pantay-pantay? Oh, sige. Kayo po ang sumagot niyan, mga senador. Ano? Oh, tino? Pero nung sila nasa kapangyarihan para mga hari, wala yan sa mga ganyan-ganyan. Oh. Hindi raw papayag ang liderato ng Senado, Maristo, Senador Bato, lalo na sa loob ng ah, kulungan ng Senado, kaysa kanlungan ng Senado. Bawal naman talaga yun kasi may rules ang Senado. Pwede siyang arestuhin sa labas. Maling-mali po yung patakaran ninyo. Ayon po yan, ha. Hindi po sa akin. Ninyo yan. Kung may hatol o utos ang batas, dapat nyo itong sundin, sapagkat ang batas ay nauukol sa lahat ng mamamayan ng bansa. Kung ang inyong patakaran ang masusunod, magkakatotoo ang kasabihan na hindi pantay ang batas sa Pilipinas. Ligtas ang may kapangyarihan, hiram sa taong bayan. Ang batas ay dapat para sa lahat. Kung hindi patas ang batas, ay wala na lang batas. Tama. Kung hindi naman pantay ang batas, ay wala naman batas na dapat. Abay, kung mangyayari uli yan sa sakop na tayo sa Netherlands, alisin na ang Korte Suprema man in uniform, Senator at Congress, sa ICC na lang ipabahala ang lahat ng sinasabing kriminal o may mga kaso sa Pilipinas. Nasasakop po kasi tayo nung panahon yan. Nag-start po kasi ang term ni Duterte 2016.
Member pa tayo ng Rome Statute noon. Ano? Member pa tayo ng Rome Statute hanggang sa kumalas naaprubahan yung pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute ng March 2019. Mula 2016 hanggang March 18, yun po ang sakop uh, ng pag-iimbestiga ng ICC at doon sila nakakuha ng mga ebidensya. Simula March 19 paakyat March 19, 2019, yun po ay hindi nasakop ng kanilang investigasyon. Kasi po yung trial na yan ay inakyat po ni Antonio Trillanes noong 2017 pa. Ano? Oh. Pero ang tanong, maganda sana ito. Dito humahanga ako sa mga sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya nga lang ang tanong ko, naging pantay ba ang pag-handle nyo sa kaso ni BP Sara? Ang forthwith na nga lang iniba nyo na ang kahulugan Kaya dyan kayo binabatikos ng tao. Dyan bumagsak ang kredibilidad ng Senado. Sa salitang forthwith na yan. Ha? Ang hindi agad sa pagsunod sa forthwith ay nagdulot ng delay na humantong sa Supreme Court intervention. Ha? Ang kaya ito na napasakop sa archiving na archive ng Senado dahil dineclare ng Korte Suprema na hindi ang impeachment ni BP trial ay isang unconstitutional. Pero pag yan, minadali nyo noon, kasi nga forthwith, hindi nyo minadali. Dinelay nyo ng dinelay, delay ng delay. Kaya yun, nagkalintik-lintik yung impeachment trial. Oh. Ngayon, sasabihin nyo, i-apply sa lahat ng tao ang batas. Na hindi sandata laban sa kapwa, kundi tulay. Pinayuhan din niya ang lahat ng mga batas. Lahat ng batas ay hindi dapat maging sandata laban sa kapwa, kundi tulay ng pagbubuklod sa bansa sa katarungan, tiwala at pananampalataya. Pero ito, wala sa inyo yan. Mga senador na nag-archive ng impeachment complaint, wala po sa inyo ito. Hindi po kayo patas. Hindi naging patas sa inyo ang salitang forthwith. Yan po ang masasabi ko. Ano?